Tayo ay dadako po sa ating pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. At of course, meron tayong kasamang bago ngayon. At welcome po sa gawain ng ating Panginoon, si Sister. Pakitayo nga po. Yan po. Yan. Puri Panginoon. Sige po, maraming salamat po. At purihin po ang ating Panginoon sapagkat siya po ang nagdadala sa kanyang church. At siya po ang patuloy na nagpapalago po sa atin. No? Okay, ngayon po ay dadako po tayo sa atin pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. At nawa ay atin pong itong bigyan ng pansin, no, sa ating mga buhay. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay mahalaga, no, sa buhay ng isang mananampalataya. No? Salita po ng Diyos, siya nagpapalakas sa atin. Siya nagbigay sa atin ng sigla, tatag sa atin pong espiritual na buhay, sa ating paglilingkod po sa Lord. Okay? So dito po sa ating binasa kanina, mga kapatid, dito po tayo. Ang sabi po dito sa aklat po ng Exodus chapter 14, verse 13, up to verse 14, sabi po dito, And Moses said unto the people, Fear ye not, and stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians, whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Verse 14, The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Ang ating paksa ngayong umaga, stand still and see the salvation of the Lord. Stand still and see the salvation of the Lord. Tumigil at masdan ang pagliligtas ng Panginoon. Or, manatili nakatayo at tingnan ang pagliligtas ng Panginoon. Okay? So, huwag tayong kukurap. Kailangan tayong tumayo para nating malaman kung paano tayo iniligtas po ng ating Panginoon. Ganon din po sa buhay po ng mga Israelita during the time. Okay? So, the Israelites were trapped between the Red Sea and Pharaoh's army. So, wala silang pupuntahan during the time. No? Kapag tinabol po sila ng mga tao ng Paraon, para sila ay patayin lahat. No? Subalit, pagdating po nila doon po sa Red Sea na tinatawag, o sa dagat na pula, pero hindi yan pula, mga kapatid. No? Pangalan lang po niya, Red Sea. Hanggang ngayon ba may Red Sea pa? Meron. Red Sea. So, bandang Saudi. No? Meron po dyan, Red Sea. Okay? Hanggang ngayon po, Red Sea ang tawag po ron. Sila po ay na-trap during the time. Okay? Red Sea ito mga tauhan ni Pero. Dito po yung mga Israelites. So, wala silang mapupuntahan. No? Kaya, humanly speaking, there was no escape. No? Sa madaling salita, hindi silang pwede makatakas kasi na-corner na po sila, no? Sa madaling salita. Okay? And that moment, God commanded them to stand still and witness His salvation. This teaches that deliverance belongs to the Lord, not to man's strength. Kita natin kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon. Okay? So, kaya sabi po ni Moses sa kanila, ay malinaw po, stand still and see the salvation of the Lord. Para bagang sa atin lang din, manatili tayo sa Lord. Amen? Para makita natin kung paano tayo iligtas ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay-bagay dito po sa mundo na atin pong ginagalawan.
Now, ilang bagay po ang nais po nating pag-aralan ngayong umaga. At alam ko po na ito po ay makapagbigay sa atin ng encouragement. At ito po ay biyaya ng Diyos upang tayo po ay bigyan ng malawak na pag-unawa at itanim ni Lord nawa, iukit ni Lord nawa sa ating mga puso ang kanya pong mga aral. Na number 1, sabi po ni Moises, no? And Moses said unto the people, number 1, fear ye not. No? Huwag kayong matakot. Sabi po ni Moises. Kasi yung sinabi ni Moises, yun din pong sinabi ni Lord. Amen? Sapagkat si Moises po ay lingkod ng ating Panginoon. Okay? Fear ye not, sabi po ni Moises. Okay? Maging sa ating paglilingkod na ito, minsan nababalot po tayo ng takot, di ba ba? Sa mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, lalong-lalo na, wala tayong pambayad ng bills, di ba? Bills dito, bills doon, no? Hanggang sa dumating na ang due date, di ba? Oh. Sunod ng due date, siyempre, putulit na yon. So, maraming mga Kristiyano na natatakot doon. Wala sila makain. Hindi nandiyan ang Diyos na ating palingkuran. Amen? Amen. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Magtiwala lang po tayo sa Lord. Sapagkat sinabi po dito ng ating Panginoon sa pagitan po ni Moises, fear ye not. Makita ho natin dapat yung soberanong Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Okay? Ang takot ay madaling pumasok kapag tila wala tayong nakikitang solusyon. Di po ba? Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nawawalan ng paraan. Siya ang ating kanlungan at lakas sa panahon ng kaguluhan. Siya po yun, wala nang iba mga kapatid. Dapat lang tayo magtiwala sa ating Diyos. Totoo po siya. Tunay po siyang Diyos. Kasi kung hindi sa totoo at tunay na Diyos, wala tayo ngayon dito. Amen? Amen. Kung hindi siya tunay at totoong Diyos, dapat din natin nakita yan, ang mga bagay sa mundo, sapagkat ang gumawa lahat niyan, walang iba kung ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya huwag tayo matakot, mga kapatid. Basta tayo maglingkod sa Lord, magtiwala sa Lord, magpatuloy sa Lord, at bigyan lagi ng karangalan yung ating Diyos na buhay. Amen. Siya ang ating kanlungan at lakas sa panahon ng problema, suliranin, pagsubok sa buhay, maging po sa kaguluhan ng ating buhay, mga minahal. Kasi hindi po talaga maiwasan yan. No? Nandito pa po tayo sa mundo. Amen po? Amen. Tayo talaga ay nakakaranas ng problema, suliranin, pagsubok sa buhay, trouble sa buhay. Natural yan kasi po tao tayo. Amen po? Amen. Tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. Hindi totoo yan ang Kristiyano, wala nang problema, wala nang suliranin, wala nang pagsubok sa buhay. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala ron. Amen po? Amen. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, ang tunay na lingkod ng Diyos, talaga hong sinusubok po yan ng ating Panginoon. Talagang nandun po yan ang mga problema sa pagsubok sa buhay. Subalit tandaan po natin, ang nagbibigay po ng solusyon ng lahat, walang iba, kundi ang ating Diyos. Amen. Kaya lagi ko po sinasabi mga kapatid, na kahit man kasing lawak, kasing laki ng barko, ang ating problema suliranin. Tandaan po natin, kasing lawak naman ang karagatan, ang ibigay po ni Lord sa atin ng solusyon, ng kasagutan sa anumang problema, suliranin, pagsubok po sa buhay. Kaya sabi ni Lord, fear ye not. Sabi ni Moises, fear ye not. Okay? Huwag tayong matakot, mga kapatid. Ano ba po, mga minamahal? Huwag kang matakot, magtiwala sa Panginoon at maghintay sa kanyang pagkilos. No? Kikilos po si Lord. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Amen. Buhay po ang Diyos. Kikilos po si Lord, mga kapatid. Okay? Ang Diyos na nagligtas noon ay siya ring Diyos na kumikilos para sa kanyang mga anak. Ngayon, manatiling matatag sapagkat ang tagumpay ay nasa kamay ng Panginoon. Amen. No? Ang tagumpayan po natin sa Lord, mga kapatid. Kaya po, mapalad tayo sapagkat isa po tayo sa naglilingkod po sa ating
Panginoon Diyos na buhay. Anong sabi po ni Isaiah, mga kapatid? No? Hindi lamang po si Moises ang sabi na fairly not, kundi maging po si Isaiah, Propeta Isaiah, sinabi din po niya. Basahin po natin Isaiah chapter 41 verse 10. No? Anong sabi ni Isaiah, mga kapatid? Fear thou not. No? No, sabi ni Lord, no, nung sila ay kinausap po ng Panginoon during the time, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yeah, I will help thee, yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. No? Huwag kang manglupaypay, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So yun po ba, hindi pa po ba sapat yun na paniwalaan? Dapat ba? Nakita niyo po, mga kapatid, kung paano po tayo pinoproteksyonan ng ating Panginoon. Kung paano po tayo pinapalakas ng ating Panginoon. Ano sabi niya sa Psalms chapter 46 verse 1? God is our refuge. Amen po? Amen. And strength. A very present help in trouble. No, nandiyan agad si Lord. Tutulong sa atin yan. At siya po yung ating kanlungan, siya po ang ating kalakasan sa ating paglilingkod na ito. Wala na pong iba, mga kapatid. Tandaan po natin, wala na pong iba na magbigay sa atin ng kalakasan sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ano pang sabi po ni David? Psalms chapter, ano po ba ang sabi ng ating Panginoon? John chapter 14 verse 1, ano sabi niya doon? Let not your heart be troubled. Okay? Believe in God, sabi ni Lord, and believe also in me. So, huwag daw tayo magbulumihanan o mabagabag sa buhay. Di po ba? Kanina binanggit natin, binasa natin, God is our refuge sa Psalms chapter 46 verse 1, and strength, a very present help in trouble. Siya po ang tutulong sa atin ng ating mga kabagabagan. Okay? Kaya ang sunod, sabi niya dito sa John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. So pangako po yan ni Lord. No? Ang pangako ba ni Lord, dapat nating panghawakan? Amen. Tapat po ba si Lord sa kanya mga pangako? Amen. Amen. Tapat po si Lord eh. No, ibibigay po yan talaga ni Lord, mga kapatid. Kaya huwag tayong matakot anuman ang ating kalagayan sa buhay, mga kapatid. Sapagkat tandaan po natin, binigyan po tayo ng Diyos ng Espiritu ng kapangyarihan. Okay? Basahin po natin 2 Timothy chapter 1 verse 1, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Tingnan niyo po, ano daw ang binigay ng Diyos sa atin? Kapangyarihan. Hindi yung espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan ang ibinigay po ng Diyos sa atin. Hindi lamang po espiritu ng kapangyarihan, maging po yung pag-ibig. No? Kaya natin po iniibig si Lord. Kasi siya po unang umibig sa atin. Amen po? Amen. Kaya po tayo nandito kasi iniibig natin si Lord. No? Sinasamba natin siya, binibigyan natin siya ng karangalan sa atin pong mga buhay. Fear often comes when we focus on our circumstances instead of God's power. The Lord calls His people to trust Him because He is always faithful. No, lagi pong tapat ang ating Panginoon. Ang tao hindi tapat, ngunit si Lord ay tapat. Amen po? Amen. Kaya po, magtiwala tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi po ni Moises sa mga Israelites, fear ye not, kasi takot na takot sila during the time.
natakot sila mamatay. Di ba? Okay? Lahat naman tayo merong takot, pero nandoon po yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen po? Nandoon po yung Diyos na nagbibigay sa atin ng tapang, ng lakas, ng sigla, para atin po yan mapagtagumpayan, mga kapatid. Okay? So, malinaw po, mga minamahal. Okay? Fair enough. Number 2, stand still. Ibig sabihin, stop trusting in human strength. Stand still. Manatili tayo nakatayo sa Panginoon. Amen po? Manatili tayong matatag sa ating Panginoon. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Stand still. Kaya sabi ni Moises sa kanila, manatili kayo, tumayo kayo, tumigil kayo. Okay? Kasi nandoon yung kanilang pag-agam-agam during that time. Okay? Kaya sabi ng mga Israelites, dinala mo kami dito para dito kami mamatay sa ilang. Babalik kami. Di bali nang mamatay kami doon sa Ehipto. Kasi po, tandaan po natin, during the time, sila po ginawang alila ng mga Ehipsyo. Kaya yung covenant po ni Lord, tinupad doon niya na sila po ihanguin, dalhin po sa promised land. Okay? Kaya, di ba, napakaraming mga nangyari na himala na ginawa ng Diyos, pinakita ni Lord kay Pero na siya po ay makapangyarihan sa lahat. Pinakita po ng ating Panginoon. Kaya po, sabi ni Moises, manatili kayo o tumigil kayo, stand still. May mga pagkataon na ang pinakamabuting gawin ay hindi ang magmamadali. No, maraming mga mananampalataya nagmamadali sa buhay. Di ba? Kundi ang tumigil at magtiwala sa Panginoon. Lagi natin alalahanin na ang Diyos ang kumikilos para sa Kanyang mga anak. Hayaan po natin ang Diyos ang kumilos sa atin. Amen po? Amen. Siyempre, kikilos din po tayo. Pero, yung ating pagkilos dapat diretso doon sa nais po at kalooban ng ating Panginoon. Huwag na po dapat tayong lumihis pa. Tama? Kasi mahirap po pag lumihis, mga kapatid. Baka mapalo tayo ng ating Panginoon. Okay? Ano ba po? Tumigil ka at magtiwala sa Panginoon. Huwag mangibabaw ang takot o pag-aalala. Sa tamang panahon, ihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at katapatan. Kasi po, meron talagang perfect time si Lord sa lahat po ng mga bagay sa buhay po natin. Amen po? Amen. Huwag tayong magmadali, mga kapatid, kasi minsan, pagka Kristiyano nagmamadali, minsan natitisod. Tama? Nadadapa. Okay? Kasi nagmamadali. Hintayin natin ang perfect time po ng ating Panginoon. Maging po sa lahat na aspeto ng buhay natin, trabaho, negosyo, lahat ginagawa natin, meron po yung perfect time si Lord. Amen po? Amen. Yung ating mga hiningi sa Lord, may perfect time po yan si Lord. Ibibigay po yan ni Lord sa atin, mga kapatid. Okay? Alam po yan ni Lord. Kung alam mo, masigit ang nakakaalam ang Diyos. Amen? So, ano pa po sabi dito, mga minamahal? Psalms chapter 46, verse 10. Anong sabi po ni David, mga kapatid? Be still and know that I am God. Okay? Sabi po ng ating Panginoon, I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Kaya mahalaga na kilalanin natin ang Diyos. Kasi once nakilala natin ang Diyos, mga kapatid, wala kang takot sa iyong paglilingkod sa Lord. Amen? Amen. Bakit? Kilala mo siya. Kilala mo siya. Sino bang Diyos natin? No? No, maraming Kristiyano, nakala na ang Diyos natin, hindi makapangyarihan, baliwala lang. No? Hindi ho. Pinakamakapangyarihan ho ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya, ang malaga ay dapat makilala natin siya sa ating pong paglilingkod. Kaya nga po tayo, lagi po tayong nagbabasa, nananalangin, lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, para natin mas lalong makilala yung ating Diyos. Amen po? Mas lalong close tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen? So, napakasarap pag-close ka sa Panginoon, mga kapatid. No? Kunting kibot mo lang, inaasa mo lahat yan sa Lord. Amen po? Amen.
Lagi mo yung sinasabi, ay Lord, salamat po sa inyong ginawa para sa akin, Lord. Salamat po sa inyong mga biyaya, sa inyong mga pagkapala, sa buhay po namin. Dapat ganun po yung ating pagkakilala po sa ating Panginoong Diyos. 2 Chronicles chapter 20 verse 17, sabi po dito, ye shall not need to fight in this battle. Sabi po ng Panginoon, set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Tingnan niyo po, fear not, nor be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you. Tingnan niyo po, napakaganda ng sinabi po dito mga kapatid ng ating Panginoon, okay, sa pamamagitan po ng kanyang lingkod. Kaya sabi dito, kayo'y hindi kailangan makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo, O Judah at Jerusalem. Huwag kayong mga takot o mga lupaypay man, bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay suma sa inyo. Tingnan niyo po mga minamahal, during the time, bago makipaglaban sila ni David, humingi sila ng basbas sa Lord. Amen? Nananalangin mo sila sa Lord kung yun ba ang kanilang mga kalaban ay kanilang mapagtagumpayan. Ganun din po sa atin. Kaya tayo, pag may problema tayo, pagsubok sa buhay, suliranin, no? Lapit tayo agad sa Lord. Amen po? Hingi tayo agad sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, napakalaga yung ating pagtiwala, na malaga yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 5 up to verse 6, napakagandang talatang ito at lagi po itong ginagamit sa pangangaral mga kapatid. Ang sabi doon, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In all thy ways acknowledge Him. Dapat sa lahat nating lakad, kilalanin natin yung ating Diyos. Amen po? Kilalanin natin yung ating Diyos. Okay? I-acknowledge natin siya sa lahat ng ating lakad, ng ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya, mga kapatid. Okay? Ng ating buong puso. No? At manalig tayo sa ating Panginoon. Malinaw po yan. Yung pangako po ng ating Diyos. To stand still does not mean being lazy. It means resting in God's power instead of depending on our own wisdom and ability. Kasi yun karamihan, no? Kaya ko yan. Di ba? Wala na si Lord. Di ba? Kaya ko yan. No? Gawin ko yan. No? Para bagang kaya niya mag-isa, wala si Lord. Pero pagdating naman sa problema, sunod na pagsubok sa buhay, sinong tinatawag? Si Lord. Di ba? No? Iba nga, maraming Diyos ang tinatawag. Di ba ba? Pag nasa balig na ng karamdaman, lahat na Diyos tinatawag. Pero pag malakas ang tao, walang tawag sa Diyos. Di ba? Okay? Nag-isa, kaya ko yan. No? Ako ay matapang, ako ay maabilidad. Di ba? Hindi yung ganon. Dapat lagi natin i-acknowledge po yung ating Diyos. Sapagkat tandaan po natin, kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala po tayong magagawa. Amen po? So malinaw po yan, no? That is number 2, mga kapatid, stand still. Sabi po ni Moises, doon po sa Israelites. Number 3, see the salvation of the Lord. Tingnan ninyo ang pagliligtas ng Diyos sa inyo. Okay? Tingnan niyo po, mga Israelita, nakita na po nila ang kapangyarihan ng Diyos during the time. Pero hindi pa rin po sila naniniwala sa ating Panginoon na kaya silang iligtas ng ating Panginoon doon po sa Red Sea, doon po sa mga sundalo ni Haring Paraon, mga kapatid. Okay?
ang Israel ay hindi inutusang lumaban sa hukbo ni Paraon. Tandaan natin, hindi sila inutusan ni Lord, o labanan nyo. Hindi ho. Hindi sila inutusan ni Lord. O magtiwala sa sarili at kay Moises. No? Kasi natrap na po sila during the time. Kundi sila inutusang magtiwala at masdan ang kapangyarihang pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa kanila. Yun po ang utos, magtiwala o sila. Tingnan nila kung paano sila iligtas ng ating Panginoon. At ito ay nagpapakita ng Diyos ang kumikilos upang iligtas ang kanyang bayan. At ang tao ng Diyos ay lubos na umaasa sa kanyang biyaya at kapangyarihan. Dapat ganun din attitude natin, mga kapatid. No? Dapat tayo magtiwala sa Diyos, magtiwala sa kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. Okay? Hindi nila nilibana ng mga Israelites dahil alam nila na mamatay sila. Okay? Hindi sila nagtiwala sa kanilang mga sarili, mga kapatid, kundi ang utos po ng ating Panginoon na sila po ay manatili, huwag matakot, manatili at tingnan ang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Okay? Ganon din po sa atin. Kung kaya ni Lord na iligtas ang buhay ng mga Israelita doon sa Red Sea, mga kapatid, o doon sa mga sundalo ni Haring Paraon, di ba pa tayo din kaya din iligtas ni Lord? Amen. Kaya tayo iligtas. Kung tayo nga iniligtas na sa impyerno, tama po? Amen. Kung tayo nga niligtas na sa impyerno, yun pa kaya sa temporal na buhay natin dito? Kaya tayo iligtas po ni Lord. Amen po? Amen. Okay? So, nung time na yon na nangyari po mga kapatid, okay? Wala din to nagawa ang tao sa kaligtasan. Amen po? Amen. Walang nagawa ang mga Israelite during the time. Kundi tumingin lang sila kung paano sila iligtas ng Panginoon. Eh lalo na sa ating eternal life. Amen po? Amen. Kung ang tao wala nagawa sa kanilang temporal na buhay during the time, doon po, nung sila'y natrap sa Red Sea at ng mga sundalo ni Haring Paraon, higit sa lahat, yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan na ginawa ng ating Panginoon. May part ba ang tao doon? Sa kaligtasan eternal, may part ba ang tao? Amen. Wala. Ay, wala. Walang part. Noong niligtas ba sila ni Lord doon sa Red Sea at saka sa mga sundalo ni Haring Paraon, may part bang tao doon? Wala. Wala din. Si Lord mismo lang ang nagligtas. Amen? Amen. Kasi po ang Diyos makapangyarihan po sa lahat. Nagagawa po niya yun, mga kapatid. Okay? Kaya ang ginawa ni Lord, sabi ni Moises, "Fear not, stand still and see the salvation of the Lord." Anong ginawa ni Lord? Sa Red Sea, sa dagat. Di ba hinati ni Lord? Sabi ni Lord kay Moises, sige, iunat mo yung baston para mahati ang dagat. Nangyari po ba? Amen. Nangyari yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ba hatiin ng tao yon? Hindi. Hindi. Kaya ba hatiin ng mga bulldozer yon? Hindi. Kaya ba pawiin ng mga equipment yon? Hindi. Si Lord, kapangyarihan ng Diyos. Noong nahawi ang dagat, meron silang daanan doon. Doon sila dumaan. Tingnan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Mga kapatid, siguro may mga isda pa doon na naiwan doon sa tuyo na dagat, di ba? Oh. Nahawi po, mga kapatid. Kaya nung hinahabol sila ng mga tauhan ni Paraon, nasa gitna sila ng dagat during the time, sabi ni Lord, iunat mo rin yung tungkol para sila'y matakpan. Natakpan ko ba, mga kalaban? Amen. Amen. Namatay ho sila lahat. Ganun po ang mag-protect ang Panginoon. Amen? Amen. Pinoproteksyonan niya yung kanyang bayan. Pinoproteksyonan niya ang kanyang mga tao. Pinoproteksyonan niya ang mga mananam
palataya. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Si Lord po ang magliligtas ng lahat. Okay? Ang importante lamang gawin natin yung ating papel sa Lord. Amen? Anong papel natin sa Lord? Maglingkod sa Lord ng totoo, tapat, tunay sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Hindi maglingkod ka ngayon, bukas hindi na. Hindi maglingkod lang dito sa loob ng church. Paglabas mo, wala na. Hindi ganon ang paglilingkod. Saan man tayo pumaroon, dapat maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Ganon po ang totoong paglilingkod. Kaya tingnan mo po kung paano tayo ligtas si Lord. Okay? Basta tapat tayo sa Lord, tunay at totoo po ang ating paglilingkod, hindi tayo hayaan ni Lord sa buhay na ito. Katulad po ng pagliligtas po niya ng mga Israelita during the time, mga kapatid. Sila po ba ay nakalagpas doon sa dagat? Yes. Niligtas po sila ng Panginoon. Gaano po kasarap ang pagliligtas po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ganun po sa buhay natin, mga kapatid. Kita mo, ngayon, malusog tayo. Di ba? Oh, niligtas tayo ni Lord. Saan? Sakit, karamdaman. Tama? Oh, doon pa lang makita na natin kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Hindi tayo ginugutom ni Lord. Amen po? Sino ba dito ang kumakain ng isang beses lang sa araw? Di ba? Wala naman siguro. Pastor, 5 beses nga ako di ba? Pinabayaan ba tayo ni Lord? Hindi. Mga kapatid. Magtiwala lang sa Panginoon. Sumunod lang sa Panginoon. At ang pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano, dapat siya po'y tunay at totoo na naglilingkod sa Diyos. Hindi yung naglingkod lang kapag kakailangan si Lord. Amen? Merong ganun Naglingkod lang kapag kakailangan si Lord. Pero pag sagana, bahala na dyan. Wala na. Hindi na naalala si Lord. Amen po? Hindi ano man ang kalagayan sa buhay natin, dapat patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon. Kaya dito po sa church na ito, hindi ako nababahala kung sino papalit pag wala na ako. Bakit? I-church ito ni Lord, si Lord ang mag-provide. Amen? Hindi ako natatakot. Hindi ako nababalisa na kung sino ang ipapalit ni Lord. Si Lord ang nakakaalam ng lahat. Amen? Siya po ang magkakaloob sa inyo ng namuno o preacher, mga kapatid. Okay? Mauna na ako sa inyo. Sunod na kayo. Okay? So, malinaw po yun, mga minamahal, na huwag tayong matakot. Kaya tingnan niyo po, kung paano niligtas ng Panginoon si Jonah. Si Jonah, kinain po ng isda. Balyena po. No? According to the Bible, at sinabi din po ni Brother Louie na balyena. Kasi nabasa ho niya. Di ba? Kinain siya ng balyena. Malaking balyena, di po ba? Oh. Sino nagligtas sa kanya? Si Lord. Okay? Hindi isda ang nagligtas sa kanya. Hindi mangingisda ang nagligtas sa kanya. Hindi sarili niya ang niligtas sa sarili niya, kundi si Lord. Amen? Malinaw po, mga kapatid. Okay? Nung kinain siya ng isda, mabuti na lang, hindi siya nanginuya. Buo. Diba? Yan po'y kalooban ba ni Lord? Amen. Yes, kalooban ni Lord. Buo siya kinain. Kasi po, may plano pa si Lord sa kanya. Amen po? May dakilang layunin ng Diyos sa buhay po niya. Kaya nung kinain po siya buo, kaya nung siya doon sa loob ng tiyan ng isda, ng balyena, nanalangin siya sa Lord. Dininig po ba siya ni Lord? Amen. Dininig po siya ni Lord. Okay? Kasi si Jonah, tatakas sana. Tinawag na siya ni Lord Kaya delikado. Baka meron sa atin na tinatakasan natin si Lord. Di ba? Baka kainin tayo ng hindi balyena. No? Ibang kakain sa atin. Diba? Huwag natin takasan si Lord. Okay? Tayong lahat dito, tinawag ni Lord para maglingkod. Amen? Amen. Kaya huwag natin takasan si Lord. Huwag nating talikuran ng Diyos. Amen? Amen. Dahil pag talikuran natin si Lord, delikado po ang buhay natin.
Katulad po ni Jonah, tinawag ni Lord na mangaral po sa Nineveh. Ang nangyari po ay tumakas siya, sumakay siya sa barko. Ba? Tuloy, maraming nadamay ng mga tripulante during that time. Kaya po, napakasarap sa buong pamilya, sama-sama maglingkod sa Lord. Okay? Kasi pagka isa lang naglilingkod sa Lord, delikado, madadamay. Tama? Katulad po ni Jonah. Nadamay, mga tripulante, nadamay ang may-ari ng barko sapagkat matindi ang alon, matindi ang bagyo na nangyari nung pinadala ni Lord. Okay? Kaya ang sabi ng kapitan sa kanya, malapit na tayo malunod, ikaw natutulog pa rin. Sabi niya kay Jonah, ano ba nangyari sa iyo? Sabi ni Jonah, tinalikuran ko po yung Diyos ko na pinalikuran. Kaya ako na tatalon sa dagat para hindi kayo madadamay. O tumalon siya sa dagat. Kinain siya ng malaking isda. Balyena. Mga kapatid. Kaya po, sabi ni Jonah, Jonah chapter 2 verse 9, sabi dito, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. Ang kaligtasan nating eternal sa Panginoon. Amen? Ang kaligtasan din natin dito sa mundo, sa Panginoon pa rin. Nakikita ho natin kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon. Tayo po ay nagre-response lamang sa pagliligtas po ng Diyos. Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Salvation is of the Lord. Psalms chapter 3 verse 8. Anong sabi ni David? Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Tingnan niyo po. Ang pagpapala sa kanyang mga tao. Tingnan niyo po. Kaya ang lahat na yan na kaligtasan po sa buhay po natin ay sa Panginoon po yan. Siya pong kumikilos, siya pong gumagawa sa buhay po natin para hindi po tayo mapahamak sa mundong ito na atin pong ginagalawan, mga kapatid. Sigurado po yan, mga minamahal. Basta tayo, tapat lamang na naglilingkod sa Lord. Totoo lamang na tayo po ay naglilingkod sa Lord. Dapat ang paglilingkod sa Lord, hindi po ningas kugon. Ano yung ibig sabihin ningas kugon? Niningasan ang kugon? Simula lang. After 1 month, after 1 year, hindi na, wala na sa paglilingkod sa Lord. Tumalikod na sa Lord. Hindi ko ganun. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos, lifetime. Amen? Habang nabubuhay tayo sa mundo, dapat maglingkod tayo sa Diyos. Bakit? Sino ba naman tayo sa harapan ng Diyos? Amen? Ba't hindi mo siya paglingkuran? Sino ka ba? Sino ba tayo? Di ba dapat natin paglingkuran si Lord? Bakit? Siya may-ari ng buhay mo eh. Siya may-ari ng buhay natin. Tama? Siya may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo. Sino tayo? Na hindi maglingkod sa Lord. Di ba? Kaya po, paglingkuran natin si Lord ng tapat, tunay at totoo, walang ibang motibo, walang ibang kung ano mang iniisip, kundi sentro lamang, tuloy-tuloy lamang sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Alam ko po na ang paglilingkod sa Lord, hindi madali. Amen? Lalo na sa pastor. Amen po? Pero tingnan niyo po, masaya nagagalak tayo kapag ka ang ginagawa natin para sa Lord. Amen? Minsan pagod tayo, pero pinapawi nila ng pagod natin, pinapalitan niya ng kagalakan dahil ang ginagawa natin para sa Kanya. Amen. Yun po ang totoo at tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Sentro ang ating Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Ano ba po? Isaiah chapter 12 verse 2, ano sabi ni Isaiah? Behold,
God is my salvation. I will trust and not be afraid. Malinaw po. Tingnan ninyo ang Panginoon, ang aking kaligtasan. Ako nagtitiwala at hindi natatakot. Bakit? Naranasan niya kung gaano siya iniligtas ng Panginoon sa buhay. Kaya po, mga kapatid, napaka-importante po na tingnan natin lagi ang pagliligtas ng Diyos sa atin. The deliverance at the Red Sea was entirely God's work. Gawa lamang po yan ng Diyos. Nung iniligtas po sila, walang ibang nagligtas sa kanila. Likewise, all salvation belongs to Him. This illustrates that eternal salvation is by God's grace, is by God's sovereign grace, and not by works or ability. No? Ang kaligtasan nating eternal, hindi dahil sa ating gawa. Amen? Amen. Hindi dahil sa ating performance. Hindi dahil sa ating pagpiperform dito sa mundo. Kundi ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, biyaya ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos na binigay po sa atin, mga kapatid. Kaya tayo po ay ligtas. Salamat sa Lord, sapagkat tayo po ay ligtas eternal. Amen? Niwala ba tayo na ligtas ng ating kaluluwa sa impyerno? Amen. Yes, siya nagligtas sa atin. Sabi ni Lord, it is finished. Siya po ang nagtubos. Siya nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Maging po sa ating temporal salvation dito sa lupa, siya din po ang kumikilos. Amen? Siya din po ang nagliligtas sa atin dito sa lupa po, mga kapatid. Kaya malinaw po, see the salvation of the Lord. Number 4, the Lord shall fight for you. Ang Diyos ang siyang makipaglaban sa inyo. Kapatid, hindi naman tayo nakipaglaban spiritual, kundi si Lord. Amen? Hindi tayo nakipaglaban sa buhay na ito, kundi ang Diyos. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Siya po ang lalaban para sa kanyang anak. Amen po? Anak ka ng Diyos eh. Kaya hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen po? Sabi ni Lord, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Tingnan niyo po ang mga pangako po ni Lord. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Napakarami niyang pangako sa atin na dapat nating paniwalaan sa ating paglilingkod nito. Hindi mo kailangan dalhin ang bawat laban sa sarili mong lakas. Ang Diyos sa makapangyarihan at tapat sa Kanya mga pangako. Kapag inilagak mo ang iyong tiwala sa Kanya, siya ang kikilos ayon sa Kanyang kalooban at sa Kanyang takdang panahon. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang Panginoon ang lalaban para sa iyo. Magtiwala ka sa Kanya, manatiling tapat, at maghintay sa Kanyang pagliligtas. Malinaw po, mga kapatid. Diyos po ang siyang gumagawa po, mga kapatid. Deuteronomy chapter 20 verse 4, anong sabi dito? For the Lord your God is He that goeth with you, to fight for you against your enemies. Sino nagsalita? Si Lord. Sino ang kanyang kausap? Mga Israelites. During the time, mga minamahal. Anong sabi dito? To save you. No? Si Lord po pa rin ang siyang nagliligtas, sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo. Kasama ba natin si Lord? Amen. Kasama natin si Lord. Sapagkat tayo ang templo ng Diyos. Amen? Amen. Espiritu ng Diyos na nanahan po sa atin. Kasama po natin si Lord. Okay? Ano ba po? Sabi dito, mga kapatid. Upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo'y iligtas. Meron ba tayong kaaway sa ating paglilingkod? Amen. Yes. Sinong kaaway natin? Diablo.
Ba? Ayaw ng diablo na maglingkod tayo sa Lord. Amen po? Amen. Okay? Ang gusto niya ay huwag tayo maglingkod sa Lord. Yun pa ka ng diablo. Okay? Ano pang kalaban natin? Sarili. Di ba? Minsan kalaban natin sarili natin. Kaya pagdating sa pagsamba, ay, nasamba kaya ako? Ay, hindi na siguro. Sarili. Di ba? Ay, hindi na ako matuloy. Bukas, susunod na lang. Sarili ang kalaban mo, kapatid. Okay? Hindi lang diablo ang kalaban, kundi sarili. Okay? Sarili mo na, kalaban mo pa. Matindi, no? Minsan, ganun din sa pagpautang eh. Pera mo na, kaaway mo pa. Oo. Ganun din pala. No? Sa ating paglilingkod sa Lord. Sarili mo na, kalaban mo pa. Dapat hindi. Kasi sarili mo yun eh. Tama? Nangyayari yun kapag yung sarili ay hindi tapat na naglilingkod sa Lord. Amen po? Amen. Nangyari yan. Pag hindi tapat talaga ang isang anak ng Diyos sa paglingkod sa Lord. Hindi yan mangyari kapag katapat ka. Amen? Amen. Pag tapat ka sa Lord, maaga kang gumising, ihanda mo sarili mo, sasambahin si Lord. Amen? Amen. Kasi hindi naman ito entertainment ang pagsamba. Tunay at totoong pagsamba sa Diyos. Amen po? Amen. Si Lord po ang ating sinasamba. Okay? Hindi ho tao o sinuman. Alam po ng Diyos yan ang motibo natin, mga kapatid. Amen? Amen. Nakita ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso kung ano ang ating motibo, kung bakit nandito tayo ngayon sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, mga kapatid, na ang mga kaaway na ito dapat huwag makita sa atin na ito pa ang siya naghahari sa atin. Amen? Amen. Ang mga kaaway nito. Dapat ang maghari sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Gawin natin yung nais po at kalooban ng ating Panginoon. Kaya dito po, sabi po dito ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Meron pa bang lalaban sa atin kung ang Diyos ang kakampi natin? Wala na. Kasi si Lord ang kakampi natin. Tunay at totoo tayo na naglilingkod sa Lord. Okay? Malinaw po yan, mga kapatid. Sino pang lalaban sa atin? Di ba wala na? Pagka si Lord yung ating kakampi, mga kapatid. Kaya ang sabi po doon ng ating Panginoon, pagka ituloy natin ang basa ito, sabi niya, sino ba ang makapaghiwalay sa inyo? Basahin natin. Napakaganda po, sinabi ni Lord. Okay? Basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 8. Kasi balisa po, maraming Kristiyano ngayon balisa sa kanilang buhay. Okay? Sa verse 35, sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Tingnan niyo po. Yun ba mga paghiwalay sa atin, yung gutom? Diba? Kaya maraming Kristiyano na alalang-alala, magutom. No? Ano pa pong sabi dito? Gaya ng susulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Sabi ni Pablo, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. We are more than conquerors. Mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan. Verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos
na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Wala akong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi kayang kunin nila yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. God Himself fought for Israel. The victory belonged to Him, not to the people, believers. Today can also trust that the Lord is able to defend, strengthen, and preserve His people. Pinipreserve po tayo ni Lord, mga kapatid. No? Si Lord po ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas sa buhay po natin. Kaya malinaw po, the Lord shall fight for you. Number 5, panghuli po. Hold your peace. Hold your peace. Ang hold your peace ay nangahulugang manatiling panatag at magtiwala sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Hindi tayo kailangang pangunahan ng takot o pag-alala sapagkat ang Panginoon ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng sitwasyon. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya dapat nandoon lagi po ang ating kapayapaan sa ating paglilingkod sa Lord. Si Lord po ang ating kapayapaan. Amen? Siya nagbigay sa atin ng kapayapaan. Okay po ba? Peace, kapayapaan. Okay? Kaya po, ang isang tao, kahit man po mayaman siya, kung wala naman siyang kapayapaan, wala din. Amen? Kahit mayaman siya, kung wala sa Diyos na totoo na pinikuran, sigurado po yan, wala siyang kapayapaan. Mga kapatid. Mahalaga ang kapayapaan. Sa buong pamilya, dapat payapa tayo na naglilingkod sa Lord. Amen? Napakaganda ang isang buhay na merong kapayapaan. Hindi kaguluhan. Okay? Ito po yon. Si Lord pa rin po ang siyang magkaloob magbigay sa atin. Manatiling panatag at magtiwala sa Panginoon, huwag hayaan manaig ang takot o pag-alala. Malinaw po, mga kapatid. Ang Diyos ay kumikilos para sa kanyang bayan at sa kanyang takdang panahon ay ihayag niya ang kanyang pagliligtas. Sabi po dito, Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya po, mga kapatid, mahalaga po na meron tayong kapayapaan sa atin pong mga buhay. Amen? Sapagkat ang Diyos po siya ng kapayapaan, hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Isaiah chapter 26 verse 3. Sabi dito, thou wilt keep him a perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Ang susi pala para tayo magkaroon ng kapayapaan sa Lord, dapat tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Magtiwala tayo sapagkat ang sabi ni Isaiah, mga kapatid, malinaw, iyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Mahalaga yung ating pagtiwala po sa ating Panginoon. Kaya ano sabi ng ating Yesu Kristo? During the time, John chapter 14, verse 27. Sabi dito, peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, sabi ni Lord. Ang aking kapayapaan ay binigay ko sa inyo.
Hindi lamang niya iniwan, kundi ibinigay pa ang kapayapaan sa atin. Hindi gaya na binibigay ng sanlibutan. Kapatid, wala hong kapayapaan sa sanlibutan. Amen? Amen. Tingnan niyo po, lagi away-away sila. Amen? Amen. Walang kapayapaan dyan. Ang may kapayapaan po sa ating Panginoon. Ano pa po sabi? Ang ibinigay ko sa inyo, wag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Kaya po, malinaw sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Huwag tayong magulumihanan. Andyan po yung ating Diyos. Amen? Amen. Kailangan natin tunay at totoo na maglilingkod po sa ating Panginoon. Now, let's go to our conclusion, mga kapatid. The Red Sea teaches us that when there seems to be no way, God makes a way. Our responsibility is to trust Him, while His responsibility is to accomplish His purpose. Meron tayong kanya-kanyang responsibilidad sa Lord. Amen po? Amen. Si Lord, meron din po siyang ginagawa sa atin sa kanyang mga plano, sa kanyang mga nais sa buhay po natin. Subalit, ang ating responsibilidad bilang mananampalataya, magtiwala po ng tunay at totoo sa ating Panginoon. Katulad po na sinasabi po dito po sa nangyari sa mga Israelita during the time. Now, fear not, God is with His people. Huwag tayo matakot dahil ang Diyos ay nasa atin. Okay? Stand still, rest in God's power, not your own. See the salvation of the Lord, deliverance belongs to God. Lagi yan, mga kapatid. The Lord fights for His people. Si Lord po ang nakipaglaban sa atin. Hindi natin kaya yon. Amen? Ang mga bagay na. Si Lord, rest in the peace. No? Hindi ito patay. Rest in peace. Diba? Kaya karamihan pag namatay, ay, rest in peace. Diba? Dito po sa lupa, buhay pa. Sinasabihan ni Lord, mga kapatid. Okay? Rest in the peace that comes from trusting God. No, magtiwala tayo sa ating Panginoon para meron tayong kapayapaan. Sapagkat sigurado po yun, pag wala kang tiwala sa Lord, magulo ang isipan mo. Amen? Amen. Magulo ang buhay mo. Amen. Magulo ang pamumuhay mo dito sa mundo. Mahalaga, magtiwala tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Lord na totoo, tunay, bilang isang mananampalataya. Ulit po ang Panginoon, nawa sa Diyos ang lahat ng karangalan at kalwatian po sa ating mga buhay. Amen. Dahil lahat po ay tumayo at